Marami na pong naging desisyon ng ating Korte Suprema na kung saan pinapayagan nito na muling makapag-asawa si Mrs. or si Mr. without first declaring the first marriage as null and void or having it annulled. Ito po yung mga sitwasyon na kung saan ipinagpalagay na ng ating hukuman na ang unang asawa ay namayapa na. So dito pinapayagan ng ating korte na muling makapagpakasal si Mrs. or si Mr. Pero ang problema ay dumadating, no, after several years at yung diniklara or yung ipinagpalagay ng ating hukuman na namayapa na or namatay na ay biglang lumabas o biglang nabuhay, biglang lumitaw. Nako, ito ang problemang mabigat ngayon. Ito po ang ating pag-uusapan na ayon sa Article 41 ng ating Family Code of the Philippines. Ayon po sa Artikulo 41 ng ating Family Code of the Philippines, kung ang present spouse ay merong well-founded belief, yun bang talagang matibay ang kanyang mga ebidensya at talagang kaya niyang patunayan kahit sa hukuman at siya ay naniniwala na pwede nang ipagpalagay ng ating hukuman na siya ay namayapa na or namatay na, siya ay pwedeng mag-institute ng legal action for under the summary proceeding for the judicial declaration of presumptive death ng kanyang nawawalang asawa. Ngunit sabi din ng nasabing batas, itong 4 na taon na to ay pwede nating i-reduce into 2 years kung ang kanyang nawawalang asawa o hindi na nagpakitang asawa ay under extraordinary circumstances ay in danger of death ang kanyang buhay, katulad na lamang kung siya ay sumakay ng isang barko at yung barko katulad ng Titanic lumubog at hindi siya nakita, hindi siya napasama doon sa listahan ng mga nakasurvive doon sa lumubog na Titanic, at pagkalipas ng 2 taon ay pwede na din siyang ipagpalagay na namayapa na, o kaya siya ay sumakay sa isang eroplano sa Malaysian Airlines at napadaan nga sa Bermuda Triangle at hindi na nakita simula nang lumipad ang eroplano, ay pwede na din niyang ipagpalagay na namatay na sa loob lamang na maiksing 2 taon, o kaya siya ay pinadala sa isang digmaan. Pero pagkatapos ng digmaan, hindi na rin siya malaman kung siya ba ay nakasurvive doon sa digmaan na yan. Siya din ay pwede na ding ipagpalagay na namayapa na or namatay na sa loob lamang ng 2 taon. Kaya lamang ang problema dito, sabi ko nga kanina, ay lumalabas, no? Kapag ang naiwang asawa ay nakakuha ng judicial declaration of presumptive death of the missing husband or the missing wife, at pagkatapos ng ilang taon ay bigla na lamang nabuhay yung dineklarang presumptively dead na asawa, ay lumabas, nag-reappear. At paano na yan? 2 ngayon ang kanyang asawa, yung isang naunang pinakasalan na nadeklarang presumptively dead, at yung pangalawang asawa ay nako, malaking problema to. So bigamous marriage ba to? Ito po ay exemption to the rule on the bigamous marriage, sapagkat dito 2 existing valid marriage ang lumalabas, pero pinahihintulutan to ng hukuman. Kaya nga lang, pagdating ng panahon na nag-reappear yung unang asawa na dineklarang patay na ng ating hukuman, ay kailangan niyang mag-execute ng affidavit of reappearance, at kailangan niyang ito ay isumite sa ating local civil register, no? At ito ay irehistro. Kahit sinong interested person ay pwedeng mag-file nito at mag-execute, katulad ng mga anak, at sabihin nila, "Oy, ang papa ko lumabas na, buhay pala. Ipapile ko itong affidavit of
reappearance at i-record doon, i-rehistro at automatically yung second marriage will be dissolved. So mawawala na ng visa yung pangalawang kasal. Kailangan itong i-rehistro yung affidavit of reappearance, sapagkat ito kahit nag-reappear yung missing husband at declared as presumptively dead, ay magpapatuloy ang visa at legalidad ng pangalawang kasal without registering the affidavit of reappearance. Ito po ay ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa kaso ng SSS versus Bailon, na kung saan nag-reappear yung missing husband without filing an affidavit of reappearance and registering it with the proper agency. Ang sabi ng Korte Suprema, kung ikaw ay hindi magpaparehistro ng affidavit of reappearance with the proper government agency, yung pangalawang kasal ng iyong naiwang asawa ay mananatiling legal at existing. And for you to be able to terminate the second marriage, you need to execute the affidavit of reappearance and have it registered with the proper local civil registrar. Kung kayo po ang nalagay sa ganitong klaseng sitwasyon na kung saan nakapag-asawa ka ng 2 beses sapagkat na naideklara ng hukuman at pinagpalagay na namatay na yung unang asawa mo dahil sa extraordinary circumstances, sino kaya ang pipiliin ninyo? Yung unang asawa or yung pangalawang asawa? Laking sakit ng ulo to. Okay? So hanggang dito na lamang po. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Attorney Rene Bueno, at sana po huwag ninyong kalimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe dito sa aking YouTube channel na Bueno Law and Beyond. Hanggang sa susunod na episode, muchas gracias mga amigos, mga amigas.